Nagsagawa ng structure audit ang Marikina City para malaman kung kakayanin ng kanilang mga struktura sakaling may tumamang lindol sa lungsod. May inihanda na ring Central Field Hospital na pwedeng paglipatan ng mga pasyente sa oras ng kalamidad. Balitang hatid ni Jamie Santos. Ilang buhay ang nawala, bahay at kabuhayan ang nasira ng yanigi ng malakas na lindol ng Cebu at Bohol. Dahil sa mga trahedyang katulad nito, kahit maliliit pa, tinuruan na ni Mang Jose ang kanyang mga anak ng mga dapat gawin sakaling lumindol. Para po hindi sila matraumatize ang mga bata. Ang anak niyang si Joshua na 12 taong gulang agad kumuha ng silya at ipinatong sa ulo. Kailangan daw kasing may proteksyon sa ulo laban sa mga posibleng bumagsak na bagay o gamit at dahan-dahan lumabas ng kanilang bahay. Sumunod naman ang isa pa nilang pwedeng gawin sakaling abutan ng lindol sa bahay. Agad nagtago ang magkakapatid sa ilalim ng lamesa habang si Mang Jose agad pumwesto sa ilalim ng hamba ng kanilang bahay. Isa daw kasi yon sa mga ligtas na lugar sa bahay sakaling may lindol. Dahil nadadaanan nga ng West Valley Fault ang Marikina City, nagsasagawa ng lokal na pamahalaan ng structure audit. Tinitingnan ng mga structural engineer kung kakayanin ng mga establishmento o maging ng mga bahay ang 7.2 magnitude na lindol o mas malakas pa. Naiikot po sa ating mga structures and magre-recommend po kung ito po ay nag-comply or can withstand the magnitude of 7.2 earthquake. Sa schools naman po, nagkakandak tayo ng regular earthquake drill. May hinanda na rin daw silang Central Field Hospital. Kaya raw nitong mag-accommodate ng 2,000 pasyente. Dito'y pupwesto ang mga pasyente at ang kanilang mga mobile operating room at emergency room. Importante daw ayon sa Philippine Red Cross na alam ng taong kanilang gagawin sakaling may sakuna. Kailangan daw i-predict kung ano ang posibleng kalaban sa inyong lugar. Magplano at i-practice ang mga paghahanda sa oras na tamaan ng lindol. Maging ang Red Cross, meron din daw preparasyon na tinatawag nilang 143. Ang 143 is dapat may minimum kang 44 na tao sa barangay ng Red Cross. Yun ang Red Cross sa barangay. 11 sa north, 11 sa south, sa east, sa west. No? Para sa ganon, covered nila ang lahat na maaaring mangyari doon. Bagamat may sapat silang gamit pang rescue, mas mahalaga pa rin daw ang paghahanda ng bawat isa para makaiwas sa sakuna. Paano mo ilalabas yung pamilya mo? Anong preparasyon kailangan mo? May plastic ka ba? Meron kang first aid? Yung gamot mo ba nakahanda kung alis ka sa building? Aakit ka ba o bababa ka? Saan ka pupunta pag nakalabas ka? Pinapractice yun. You really have to practice. And even if you practice, hindi pa rin sapat yun. Walang magaling yan. Walang magaling. Pero mas mababawasan mo ang perwisyo. Jamie Santos, GMA News.